Gumawa ako ng throwaway kasi may mga tao sa main ko na kilala ko sa work at sa church and ayoko rin na may mahanap na detalye na magtuturo kung sino kami. Hindi rin ako sanay maglabas ng ganito online pero hindi na kasi kasya sa dibdib ko. Kailangan ko lang ilabas at baka may mas matino sa inyo na makapagbigay ng advice na hindi puro biro o pang-asar. Architect ako, pero sa totoo lang mas bagay sabihin na pagod na tao na marunong mag-drawing at magbilang ng tiles. Typical Metro Manila life, gigising ng maaga, siksikan sa biyahe, kape sa maliit na tumbler, tapos buong araw nakaharap sa screen, tapos uuwi na halos tulog na ang utak. Minsan site visit, minsan meeting, minsan habol sa deadline na parang laging bukas na ang submission kahit next week pa sa bahay kasama ko parents ko. Hindi kami mayaman pero maayos. Tatay ko retired na, nanay ko may maliit na tindahan. Ako ang panganay, so kahit hindi nila sinasabi, ramdam ko lagi yung pressure na kailangan ko maging steady. Siya. Tawagin ko na lang siyang Leah. Architecture din. Magkasabay kami sa university, hindi ko sasabihin kung saan, pero sa may Taft area yung routine namin noon. Yung klase namin madalas gabi na natatapos, minsan sobrang init sa studio, minsan sobrang lamig dahil sa aircon na parang nasa freezer. Si Leah yung klase ng tao na hindi mo mapapansin agad pag first day kasi tahimik, laging may earphones, laging may dalang maliit na notebook na puno ng doodles at notes. Pero pag nakita mo yung plates niya, mapapa-second look ka. Malinis, simple, walang yabang, pero may bigat. First year pa lang, nag-click na kami kasi pareho kaming mahilig sa mga lumang building. Yung tipong pag may nadaanan kang lumang bahay na may kapis windows o lumang simbahan na may crack sa pader, imbes na sabihin mong luma, sasabihin mong may kwento. Minsan pagkatapos ng klase, maglalakad kami sa side streets, bibili ng fishball, tapos mag-uusap kami tungkol sa mga bagay na hindi mo naman kailangan pag-usapan sa edad na yon. Like bakit ang hirap maging steady, bakit parang laging may kulang, bakit yung iba kayang maging masaya kahit kulang sa tulog at pera. Hindi kami romantic, yun ang mahalagang linawin. Hindi kami naging official, walang kami, wala ring secret na relasyon na tinago. Friends kami, malalim na friends. Yung tipo na pag may major plate ka at wala ka ng lakas, bigla siyang dadating na may extra trace paper. Yung tipo na pag nag-breakdown siya sa CR dahil sa criticism, ako yung maghihintay sa labas na may dala na tubig at tissue tapos hindi ko siya pipilitin magsalita pero nandun lang ako. Nakikita ko siya sa good days at bad days. Nung nakapasa siya sa isang scholarship, nag-celebrate kami sa maliit na karinderya malapit sa campus. Wala kaming pang fancy so nag-order kami ng sisig na sakto lang tapos tinawanan namin yung fact na parang ang big deal nun pero sa totoo lang malaking bagay kasi dagdag baon, dagdag freedom. Nung namatay yung lola niya, ako yung sumama sa kanya pauwi. Hindi ako pumunta sa lamay kasi hindi ko alam kung paano makikihalubilo sa pamilya niya pero hinatid ko siya sa terminal at habang nakaupo kami sa plastic chair, naririnig ko yung hininga niya na parang pinipilit na wag umiyak. Hindi ko alam sasabihin ko, so sinabi ko lang na pwede siyang tumahimik at tumahimik siya. Pero hawak niya yung strap ng bag niya na parang yun yung nag-hold sa kanya. May mga araw na siya naman yung may hawak sa akin. Nung second year, nagkaroon ako ng panahon na parang nag-collapse yung confidence ko. Na-realize ko na hindi pala sapat yung passion sa architecture. Kailangan mo ng tibay. Kailangan mo ng pera para sa materials. Kailangan mo ng lakas ng loob para sa mga crit na parang gusto kang durugin. One night, after a brutal critique, umuwi ako sa apartment ng pinsan ko na tinitirhan ko noon tapos humiga ako sa sahig kasi wala akong lakas. I texted her hindi para magpaawa kundi para lang aminin na pagod na ako. She replied right away. Hindi siya nag-lecture. Hindi niya ako binuhusan ng kaya mo yan na parang naka-auto. Ang sabi niya lang, andito ako. Kasama mo to. Huwag kang mag-isa dyan kahit wala kang masabi. Kahit iiyak ka lang, kahit tahimik lang. Basta alam mo, hindi kita iiwan. Ang simple, pero may tama. Parang may isang taong humawak sa akin pabalik sa lupa na nagpaalala na tao pa rin ako, hindi lang drawing machine. After graduation, nagkahiwa-hiwalay na yung mga tao.
Yung iba nag-abroad, yung iba nag-shift ng career, yung iba nagpakasal agad. Kami ni Lia nag-stay in touch. Not daily, not clingy, pero consistent. May mga buwan na puro memes lang, tapos biglang may isang araw na mag-message siya na pwede ba tayo mag-coffee saglit? At alam ko pag ganon may mabigat. Nung nag-start ako sa first job ko, sobrang baba ng sahod ko. Alam ko normal yan sa field, pero iba pa rin pag ikaw na. I remember counting every peso. Pamasahe, lunch, konting padala sa bahay, tapos konting ipon na parang laging nauubos dahil may emergency lagi. Si Lia, same situation. Minsan nagkikita kami sa mall na convenient sa biyahe namin. Hindi para mag-shopping, kundi para lang may aircon at may upuan. Tapos doon kami mag-uusap tungkol sa boss na mahilig magpa-revise kahit maliit na bagay, sa client na gusto magpa-design na parang hotel pero budget pang sari-sari store, sa pagod na laging nakapatong sa balikat. May mga panahon na umiyak siya sa harap ko, yung tahimik na luha habang hawak yung baso ng iced coffee. Ang problema niya noon, family, hindi ko na lalaliman. Basta may mga bagay sa bahay nila na mabigat at madalas siya yung sumasalo ng lahat kasi siya yung responsible na anak. Alam ko yung pakiramdam na yun, pag ikaw yung tahimik at maayos, ikaw lagi yung inaasahan. So I listen. Hindi ako nagmamadali mag-ayos ng lahat. Hindi rin ako nagpipilit ng sagot. Ang ginagawa ko lang, pinaparamdam ko sa kanya yung pinangako niya rin sa akin nun. Andito lang ako. Kasama mo to. Hindi kita iiwan. Minsan nag-aaya ako ng lunch o dinner, kahit simpleng pare sa gilid, kahit Jollibee kung may sweldo. Pero hindi para magpapansin at lalong hindi para may kapalit. Hindi ko siya nililigawan, hindi ko rin sinisingit yung sarili ko na parang may utang siya sa akin. Nandun lang talaga ako. Kasi nung ako yung lugmok, may taong hindi nag-lecture, may taong nanatili. Kaya sinusubukan ko rin maging ganon. Yung taong hindi lang nagsasabing kaya mo yan, kundi yung totoong sumasama. Dumating yung board exam season, naging intense ang lahat. Review center, modules, practice exams. Sundays lang ako nakakasingit ng pahinga. Catholic ako. Hindi ako yung sobrang banal, pero may routine ako. Sunday mass, konting tahimik sa simbahan, tapos uwi. Minsan nagsisindi ako ng kandila para sa peace of mind. Si Lia, sumasama minsan. Hindi siya yung super religious, pero she likes the quiet. Minsan pagkatapos ng misa, kumakain kami ng lugaw sa labas ng parish. Hindi kami sweet, hindi kami holding hands, pero may comfort. Yung tipong walang kailangan patunayan, nakapasa kami pareho. Hindi sabay ang release ng feelings, pero sabay yung relief. Nag-text siya ng congrats Arch, tapos nag-send siya ng picture ng bagong bili niyang hard hat na may pangalan niya. I felt proud, hindi as a boyfriend, as a person who saw her fight for it. At dito nag-start yung part na hindi ko pa rin maayos sa ulo ko. Last year, medyo naging busy ako sa project sa work. Small team lang kami, so pag may isa na nawala, ramdam. Nag-overtime ako madalas. Uuwi ako na halos hindi ko na maalala kung kumain ba ako. Pagdating sa bahay, nanay ko magtatanong, kumusta? At sasagot ako ng okay lang kahit hindi. Tapos papasok ako sa kwarto, mag-open ng laptop tapos titingin ulit sa drawings. Parang walang off switch. Si Lia, ganun din. Pero napansin ko, may mga panahon na hindi siya masyado nagre-reply. Hindi yung cold, pero delayed. I assume pagod lang. Kasi normal yun. Tapos one time, nag-message siya na, libre ka ba this weekend? Lunch tayo. I said yes, kasi miss ko rin. Nagkita kami sa isang restaurant na sakto lang, hindi fancy. Yung tipo na maraming pamilya, maraming nagsiselebrate ng birthday, maingay, pero okay. Dumating siya na naka-simple dress, hair tied, parang galing pa sa work, tired eyes pero may smile. Umorder kami tapos nagkwentuhan tungkol sa usual work, traffic, kaopisina na laging late, tapos bigla siyang tumahimik. Yung tingin niya nasa plato pero parang hindi niya nakikita. Sabi niya, may sasabihin ako sa'yo, hindi siya dramatic, calm siya, parang nag-prepare na siya. Akala ko may problema na naman sa bahay nila, o may sakit, o kailangan niya ng tulong sa work. So I leaned in, ready to listen. Sabi niya, I'm getting married.
Hindi ko alam kung ano yung unang pumasok sa utak ko. Hindi congrats, hindi rin who. Ang una kong na-feel, parang may umupo sa dibdib ko. Parang biglang ang bigat ng hangin. Tapos, narinig ko yung sarili ko nagsabi ng ha. Tinuloy niya, next month, small lang, family and close friends. Gusto ko sana pumunta ka. I tried to smile. I tried. Parang automatic. Pero ramdam ko yung pangako na nanigas. Ang nasabi ko lang, wow, congrats. And I meant it somehow, pero hindi ko rin alam. Ang tanong ko, bakit parang ngayon ko lang narinig, wala siyang binanggit na lalaki ever. Wala siyang may nakilala ko, wala siyang may nagliligaw, wala akong napansing signs sa post niya kasi hindi rin siya pala post. Pero sa tagal namin magkaibigan, sa dami ng gabi na nagkwentuhan kami, sa dami ng lunch na ako yung nagbayad minsan kasi short siya, sa dami ng iyak na pinakinggan ko paano naging bigla, I asked as calmly as I could, "Sino?" She said a name. Common name. Walang special. Hindi ko kilala. Sabi niya, "He's not from our circle. Hindi siya architect. He works in logistics. Nakilala ko siya through my cousin." I nodded. As if normal lang. Tapos, she started explaining. Not defensive but careful. Parang gusto niya maintindihan ko. Sabi niya, hindi ko sinabi agad kasi hindi pa ako sure. Tapos biglang naging serious. Tapos alam mo yon, ang dami ko ring inaasikaso sa bahay. Tapos siya, steady. Hindi siya maingay. He just shows up. May parte sa akin na gusto tumawa. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil lang unfair pakinggan. Kasi ako rin naman, I show up. Hindi ako maingay. I just show up. Pero hindi pala yung pareho. I force myself to ask, "Masaya ka ba?" She looked at me straight. Hindi siya umiwas. Sabi niya, "Oo, takot pero masaya." At doon ko naramdaman yung punch. Kasi kung masaya siya, anong karapatan ko masaktan? Pero nasaktan ako. After lunch, nag-abot siya ng invitation. Simple, white envelope, nakasulat pangalan ko. Parang wala lang, parang normal part ng buhay. Tinanggap ko, nakasmile pa ako. Sinabi ko, tingnan ko schedule ko. As if the problem was my calendar. Pag-uwi ko, sa jeep pa lang parang may kumikirot na parang paakyat sa lalamunan ko. Pagdating ko sa bahay, nag-hi ako sa nanay ko, tapos pumasok ako sa kwarto. Hindi ako umiyak agad. Umupo lang ako sa gilid ng kama. Hawak yung invitation. Tinitingnan ko yung mga details. Date, time, church, reception. Lahat normal. Lahat bagay sa isang taong nag-move forward. Tapos bigla na lang tumulo yung luha ko. Tahimik. Walang hagulgol. Parang may nag-open na maliit na gripo sa loob ng mata ko at hindi ko mapatigil. Ang mas masakit, hindi ko alam kung ano ba talaga yung iniiyakan ko. Iniiyakan ko ba na mahal ko siya, na hindi ko sinabi, na maybe I waited too long, na maybe I assumed too much, o iniiyakan ko ba yung idea na may taong naging safe place ko, tapos biglang may bagong mundo na siya na hindi ako kasama. Kasi kung iisipin ko, hindi ko naman siya niligawan. Hindi ko rin siya tinanong kung gusto niya ako. Hindi ako naging brave. Kasi may part sa akin na takot. Takot na mawala yung friendship. Takot na masira yung dynamic. Takot na pag sinabi ko magiging awkward. At sa totoo lang, may ego din. Yung idea na baka hindi niya ako piliin and I would have to live with that. So pinili kong tahimik. Pinili kong maging andyan lang. At ngayon, nandito ako hawak yung invitation. Feeling ko nasagasaan ako ng sarili kong choices. The next days were weird. Normal yung work, deadline, calls, revisions. Pero parang may background noise lagi sa utak ko. Pag nagbabos ako, nakatitig ako sa bintana. Tapos biglang may isip ko yung college days namin. Yung pagod, yung fishball, yung luha niya sa coffee shop, yung tahimik sa simbahan, tapos biglang papasok yung image na ikakasal siya with another man and I don't even know what he looks like. Nag-message siya after that lunch. Simple lang, "Thank you for listening, sana okay ka lang." I stared at the message for a long time. I type, "Oo, okay lang," tapos binura ko. I type, "Congrats ulit," tapos binura ko. In the end, I replied, "Happy for you." Medyo shock lang, pero happy ako para sa'yo. Hindi yun buong totoo, pero hindi rin siya kasinungalingan. Kasi happy ako, pero may sakit. One Sunday, after mass,
Hindi ako umuwi agad. Umupo ako sa likod. Yung simbahan, hindi puno, sakto lang. May mga ilaw na dilaw, may amoy ng kandila, tahimik yung mga tao. I prayed, pero hindi yung prayer na maayos. Hindi yung complete sentences. Parang bulong lang na, Lord, tulungan mo ako maging okay. Tapos Lord, sana maging masaya siya. Tapos Lord, ano bang gagawin ko? Pag-uwi ko, nakita ng nanay ko na iba ako, mother's no. Hindi siya nagtanong agad, nagluto lang siya ng tinola tapos kinainan namin. After dinner, nung nagligpit na siya, umupo siya sa tabi ko at sinabi niya, may problema ka ba? Hindi ako sanay magsabi. Sa bahay namin, hindi uso yung deep talk. Pero that night, hindi ko na kinaya. I told her, carefully, about Leah. Not everything, just enough. Sabi ko, ikakasal na siya. Tapos, hindi ko alam kung bakit ako ganito. Nanay ko look at me with that mix of concern and practicality. Sabi niya, anak, kung hindi mo siya sinabihan, paano niya malalaman? Pero kung masaya siya, kailangan mo rin tanggapin. Hindi ka niya pag-aari, hindi rin siya pag-aari mo. Ang simple, pero tama. Masakit, pero tama. The unexpected part happened a week later. May site visit kami sa isang project. Not big, renovation lang. Nandun kami sa ilalim ng araw, naka-hard hat, naka-safety shoes, amoy alikabok. Habang nag-check ako ng dimensions, may tumawag sa phone ko. Unknown number. Hindi ko sinagot agad. After a few minutes, tumawag ulit. So, lumayo ako at sinagot ko. Boses ni Leah. Pero, hindi siya yung calm voice niya. Parang hinahabol niya yung hininga. Sabi niya, pwede ba tayo mag-usap? Ngayon, please, I asked. Okay ka lang ba? Sabi niya, hindi. Please. Nagpaalam ako sa team, nag-reason out na may family emergency. Sumakay ako ng taxi kahit mahal kasi hindi ko kayang mag-jeep at maghintay. Nagkita kami sa isang cafe sa may Ortigas area kasi yun yung pinakagitna. Pagdating ko, nakita ko siya sa sulo. Nakaupo, hawak yung phone niya, nanginginig yung kamay niya. Pag-upo ko, tumingin siya sa akin. Tapos, bigla siyang umiyak. Hindi niya tinakpan. Parang wala na siyang energy magpigil. Hindi ako nagtanong agad. Inabot ko yung tissue. Hinintay ko siya huminga. After a while, she said, sorry, alam kong ang gulo. Sabi ko, anong nangyari? She looked down. Sabi niya, yung fiancé ko, may issue sa papers niya. Hindi ko alam kung paano sabihin. Hindi siya criminal o ano. Pero may mga utang pala siya na hindi niya sinabi. Malaki. Tapos may mga tao na tumatawag sa bahay nila. Nakita ng tatay ko, nagalit. I froze. Not because I was happy na may problema siya. I wasn't. I felt sick. Kasi this was real life consequences. Hindi romantic movie twist. This was adult problems. Money, trust, family. She continued. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Mahal ko siya pero bakit hindi niya sinabi? Tapos ngayon, parang ako yung sasalo. Tapos sabi ng pamilya ko, wag na, pero nakakahiya. Nakapag-invite na, naka-down na. Tapos ikaw yung taong gusto kong kausapin kasi ikaw yung pinakakilala ko. Hearing that last line hurt in a different way. Kasi totoo, I know her. I know her patterns. I know how she collapses quietly. And here she was, collapsing again in front of me. Pero at the same time, may maliit na selfish voice sa loob ko na gustong sabihin, ako na lang. I hated that voice. So I swallowed it. I asked, anong gusto mo? She said, gusto ko lang ng tao makikinig na hindi ako huhusgahan. So I did what I always do. I listened. I asked practical questions. Ano yung amount? Ano yung plan niya? Alam ba niya na alam mo? Ano yung sinabi niya nung nalaman mo? Hindi ako nag-acting na savior. Hindi ko rin sinabing hiwalayan mo agad. I told her, kung magpapakasal ka, kailangan malinaw. Hindi pwedeng surprise ang ganito. Kasi pagkasal na, problem niyong dalawa yan. She nodded, wiping her tears. Sabi niya, alam ko, natatakot lang ako. We stayed there for hours. Hindi kami umalis agad. She calmed down. She drank water. I paid for her sandwich not because she asked,
but because she looked like she forgot how to eat again. Before we parted, she said something that messed me up. Sabi niya, alam mo ba, minsan naisip ko, sana ikaw na lang yung pinili ko kasi ikaw yung safe. Ikaw yung kilala ko. Pero natakot ako kasi feeling ko, pag pinili kita, baka mawala ka rin sa akin pag hindi nag-work. I didn't know what to say. My chest was tight kasi part of me wanted to grab that sentence and make it my whole life. Pero I also heard the problem. Sana ikaw na lang is not the same as ikaw ang mahal ko. Safe is not the same as love. And even if she meant love, it was coming out in the middle of chaos and that is not a clean place to start anything. I replied, carefully, Leah, hindi mo kailangan pumili ng tao dahil safe. Kailangan mong pumili dahil buo yung loob mo. At kailangan mo ring malaman kung ano yung gusto mo talaga, hindi yung gusto ng pamilya mo, hindi yung gusto ng mga tao sa paligid mo. She nodded. She didn't argue. That night, pagdating sa bahay, tinanong ako ng tatay ko bakit ang late ko. Sabi ko, may friend na may problema. He didn't ask more. Ganun siya. Hindi siya pala tanong. But he looked at me like he understood. The days after, tahimik kami ni Leah. She didn't update much. I didn't push. I didn't want to be the guy na nakaabang sa outcome. Then, 2 weeks before the wedding date, she sent me a message. Cancelled. One word. My heart jumped, not in joy but in shock. I called her. She answered. Her voice was calm but tired. Sabi niya hindi ko na kinaya. Nag-usap kami. Sinabi niya lahat. Nagsorry siya. Pero ang dami pa ring hindi tugma. Tapos yung pamilya ko, grabe, ayoko na dagdagan. So, I canceled. Ang sakit. Pero kailangan, I didn't know what to say. So I said, I'm sorry. Gusto mo ba mag-dinner? She laughed a little dry. Oo, kain tayo. Please. Nagkita kami sa isang maliit na place na open late. Hindi ko na idedetalye. Kumain kami. This time, walang luha sa simula. Tahimik lang. Tapos biglang sinabi niya, alam mo, napagod na ako. Parang buong buhay ko, lagi ako may decision na kailangan gawin para sa ibang tao. I nodded. I said, same. We sat there, two tired adults, with the remains of what used to be a wedding plan between us like a ghost. And here's the part na baka hindi nyo gusto, pero ito yung pinakatotoo. Hindi ako umasa na ngayon na canceled magiging kami. Hindi ko na hinawakan yung chance na yon. Kasi nakita ko na kung paano siya gumawa ng malaking decision na hindi buo. And nakita ko rin kung paano ako tumahimik for years. Hindi kami ready. Hindi kami healthy start. So instead of pushing, I did something na hindi ko akalain na gagawin ko. I told her, Leah, I need space. She looked at me like I slapped her. Ha? Bakit? I breathe. Kasi I care about you a lot. At gusto ko maging okay ka. Pero hindi ko na kayang maging default person mo habang ako mismo hindi ko alam kung nasaan ako sa buhay mo. I don't want to resent you. Ayoko rin magpanggap na okay lang ako. She stared at her hands. For a second, akala ko maninigas lang siya pero bigla niyang kinuyom yung fingers niya, parang may pinipigilan. Umangat yung dibdib niya, tapos lumabas yung unang hikbi na parang matagal lang nakaipon, nagwater yung mata niya tapos hindi na siya nakapagpigil. Space? Ulit niya, pero basag na yung boses. So iiwan mo rin ako. Hindi siya galit, hindi siya matapang. Para siyang batang natakot mawalan ng ilaw. Napapikit siya, tapos tumuloy yung luha ng sunod-sunod. Yung iyak na hindi dramatic, yung iyak na parang pagod na rin siya. Pero ngayon lang bumigay. Sabi ko, hindi kita iniiwan. Lumapit ako pero hindi ko siya hinawakan agad kasi alam kong minsan kahit yakap, nakakasakal pag masyadong mabilis. Pero kailangan kong ayusin sarili ko kasi hindi ko na kayang magmahal ng tahimik, nakakapagod. She covered her mouth with one hand, trying to stop herself pero lalo lang lumakas yung hikbi. Akala ko, safe ako, she whispered. Akala ko pag nandyan ka, okay na. Akala ko, hindi na ako iiwan. Hindi ko gusto na masaktan ka, sabi ko. Pero kung mananatili ako na ganito, pareho tayong masasaktan. I need space para hindi kita mahalin na may sama ng loob. Para hindi kita mahalin na parang utang. She wiped her cheeks with the heel of her palm, pero tuloy pa rin
yung luha. Ang sakit, sabi niya. Almost pleading. Ang sakit kasi, ikaw yung isang tao na hindi ko kailangang magpanggap. Tapos ngayon, hindi na niya tinapos. Huminga siya ng malalim, nanginginig, tinitigan niya ako, eyes swollen, at parang gusto niyang sabihin, wag. Pero yung lumabas lang, sige. Tapos bumaba ulit yung tingin niya. Sige, kung yun yung kailangan mo, another sob. Pero, please, wag mo akong tuluyang iwan. Hindi, sabi ko agad, hindi kita tuluyang iiwan. Pero hindi ko rin kayang manatili dito na nawawala ako. We parted that night with a hug. Not romantic, not long, just the kind you give when you don't know when you will see a person again and you're both trying not to fall apart in front of each other. The following weeks were brutal, in a quiet way. Hindi ako sanay na wala yung updates niya. Hindi ako sanay na wala yung random message niya about a building she saw. Minsan sasabihin ko sa sarili ko na mag-message ako, tapos pipigilan ko. Kasi I asked for space. I needed to respect my own words. I filled my time with work, which is easy because work always takes. I started running again, kahit hindi ako runner. Sa una, hingal lang at sakit ng tuhod. Pero may weird comfort sa pagod na ikaw ang pumili. Not forced, not because of deadlines, just because you wanted to finish one loop around the block. I also started going to church, not just on Sunday. One weekday, I sat inside a chapel near my office during lunch break. I didn't pray for miracles. I prayed for clarity. I prayed for my heart to stop bargaining with reality. Slowly, I started seeing my own patterns. Na I was the kind of guy who gives and gives until I feel important. Na I like being needed because it made me feel secure. Na I avoided asking for what I wanted because rejection scares me. And Leah, maybe she liked having someone steady, but she also avoided naming what she needed until it exploded. After 2 months, she messaged me again. Simple. Kamusta ka? I stared at it for a long time. Then I replied, okay na ako. Not perfect, pero mas okay. She replied, good. I'm sorry for everything. I said, I'm sorry too. We didn't go back to the old closeness. And maybe that's good kasi minsan yung closeness na akala mo love habit pala or safety blanket or shared trauma. I still think about her sometimes. Lalo na pag may nakita akong building na alam kong magugustuhan niya. Lalo na pag umuulan at naaalala ko yung time na hinatid ko siya sa terminal. Lalo na pag may wedding photos akong nakikita sa feed at naiisip ko yung invitation na nakatago pa rin sa drawer ko, hindi ko na tinapon pero hindi ko na rin binubuksan. What do I do now? I'm trying to build a life na hindi nakasabit sa ibang tao. I'm trying to be the kind of man who can say what he feels without making it someone else's burden. I'm also trying to accept that being there for someone does not automatically mean they will choose you. That is not a reward system. That is just life. Kung may advice kayo, I'll take it. Not the kind na, move on bro lang. I know I need to move on. I'm doing it. I guess I'm asking, paano nyo hinahandle yung grief ng isang relationship na hindi naman naging relasyon? Yung taong naging malaking parte ng araw mo, tapos biglang kailangan mo siyang ilagay sa tamang lugar sa memory mo. And if you're Leah, and somehow you're reading this, I hope you're okay. I hope you learn how to choose yourself without fear. I hope you find love that is steady and honest. And I hope I learn the same kahit hindi ikaw yung kasama ko sa ending. Tonight, I will finish this post, wash the dishes, check my mom's store inventory, and then try to sleep. Bukas, may meeting na naman, may revisions na naman, may buhay na naman. Pero ngayon, at least, nailabas ko na. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.